Sa video na ito, pag-aaralan ang karunungang bayan at paghahambing. Mga layunin. Una, naiuugnay ang mahahalagang kaisipang nakapaloob sa mga karunungang bayan sa mga pangyayari sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Pangalawa, naisusulat ang sariling bugtong, salawikain, sawikain o kasabihan na angkop sa kasalukuyang kalagayan. At huli, nagagamit ang paghahambing sa pagbuo ng alinman sa bugtong, salawikain, sawikain o kasabihan. Ano ang karunungang bayan? Ang karunungang bayan o folk speech ay isang bahagi ng panitikan na nagpapahayag ng mga kaisipan para mahubog ang pamumuhay at pagkaroon ng sariling pagpapahalaga sa kultura. Importante na malaman ang mga karunungang bayan dahil sa nalalaman natin ang mga kaisipan na kinabibilangan nating lahi. Nagpapatibay ito ng ating identidad at mas nakikilala ang pagiging Pilipino natin. Ang mga halimbawa ng karunungang bayan ay bugtong, sawikain, salawikain, kasabihan. Ano ang bugtong? Ang bugtong o riddle ay isang pangungusap na palaisipan na naglalarawan kung ano ang pinahuhulaan. Halimbawa nito ay kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Ang sagot dito ay kandila. Dumaan ng hari, nagkagata ng mga pari. Ang sagot dito ay zipper. Ano naman ang salawikain? Ang salawikain o proverb ay mga matalinhagang pahayag na may layuning mangaral at pagkakaroon ng mabuting asal. Halimbawa nito, ang tumatakbo ng matulin, pag masusugat ay malalim. Ang kahulugan nito ay pag-isipan ng mabuti ang kalalabasan ng magiging desisyon mo sa isang bagay. Daig ng taong maagap, ang taong masipag. Ang kahulugan nito ay ang mga taong gumagawa ng aksyon ay palaging nagtatagumpay. Ano naman ang sawikain? Ang sawikain o idiom ay mga matalinhagang pahayag na ginagamit para hindi direktang sabihin ang isang bagay. Maaaring ito ay para makaiwas sa masasakit na sasabihin o ito ay ginagamit sa panitikan para mapaganda ang isang akda. Ang halimbawa nito, butas ang bulsa, ang kahulugan nito ay wala ng pera. Hulog ng langit, ang ibig sabihin nito ay swerte. Ano naman ang kasabihan? Ang kasabihan o saying ay mga pahayag na nagbibigay ng paalala at mabubuting aral. Ang halimbawa nito, walang umaani ng tuwa na hindi sa hirap nagmula. Ang malinis at maayos ay malapit sa Diyos. Ngayon naman ay dumako na tayo sa paghahambing. Ano nga ba ang paghahambing? Ang paghahambing ay ang paglalahad ng pagkakatulad ng dalawang bagay at ito ay may dalawang uri. Una, paghahambing na magkatulad. Ito ay ang paghahambing ng dalawang bagay na magkapareho ang katangian. Ito ay may panlaping magka, sing, sim, sin, magsing, magsin, ga, at mga salitang pareho, parehas, kapwa, at magkatulad. Halimbawa nito, parehong magaling sina Ana at Pelea sa pagsusulat ng nobela. Pangalawa ay ang paghahambing na hindi magkatulad. Ang kahulugan nito ay nakahihigit ang isang bagay sa isa pa, at ito ay may dalawang uri. Una ay ang pasahol. Ito ay ang paghahambing na kulang sa katangian ang isa. Halimbawa nito, di gaanong masaya ang bakasyon ko ngayon kumpara sa nakaraang taon. Pangalawa ay ang palamang. Ito ay ang pagpapahayag na nakahihigit sa katangian ang isa. Halimbawa nito, higit na mas maganda ang mga tanawin sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. At ito ang karunungang bayan at ang paghahambing.
Sa video na ito, pag-aaralan ang talinhaga at eupemistiko. Layunin, nakapagbibigay kahulugan sa mga talinhaga, eupemistiko, o masining na pagpapahayag na ginamit sa tula ayon sa kasing kahulugan at kasalungat na kahulugan. Ano ang eupemistiko? Ang eupemistiko ay mga pahayag o mga salita na pampalumanay para hindi masakit at masamang pakinggan o maging bastos at makapanakit ng damdamin ng ibang tao. Kapalit ito sa matatalim, masasakit at malalaswa na salita. Mga halimbawa ng euphemistikong salita: tumataba, lumulusog, patay, sumakabilang buhay o yumao, masamang tao, halangang bituka, pikon, balat sibuyas, pasaway, matigas ang ulo. Ano naman ang matalinhagang pahayag? Ang matalinhagang pahayag ay mga ekspresyon na may malalim na salita. Hindi literal ang kahulugan ng salita, kundi naglalarawan ito ng sagisag. Makikita dito ang kagandahan at pagkamalikhain ng wikang Filipino. Halimbawa nito ay ang balitang kotsero, ibig sabihin hindi totoo, tulog mantika, mahabang oras ng pagtulog, kabiyak ng dibdib, ibig sabihin ay asawa. Sa video na ito, pag-aaralan ang sanhi at bunga at paghihinuha. Mga layunin. Una, nakikinig ng may pag-unawa upang mailahad ang layunin ng napakinggan, maipaliwanag ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari at mauri ang sanhi at bunga ng mga pangyayari. Napauunlad ang kakayahang umunawa sa binasa sa pamamagitan ng paghihinuha, batay sa mga ideya o pangyayari sa akda at dating kaalaman kaugnay sa binasa. Sanhi at bunga. Ang sanhi ay ang pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ang bunga naman ay ang nagiging resulta o dulot ng isang pangyayari. Narito ang mga ilang salitang inilalagay sa pangungusap. Halimbawang pangungusap nito: magdamag na umiyak ang sanggol ni Ana kagabi, kaya naman ay hindi siya nakatulog ng maayos. Hindi iningatan ni Gio ang cellphone niya, kaya nasira agad ito. Hindi makakain ng maayos si Lando dahil sa iniwan siya ni Elsa. Ang paghihinuha ay kasanayan sa pag-iisip na pag-iintindi sa mga pahayag na nakasulat o sinabi. Halimbawang pangungusap nito: kung ang lahat ay magkakaisa na ipaglaban ang karapatan, tiyak na walang maaaping mamamayan. Kapag nag-aral ka na mabuti, siguradong mataas ang makukuha mong grado. Sa video na ito, pag-aaralan ang sanaysay, talata, pangunahin at pantulong na kaisipan. Mga layunin. Nakapaghahambing ng dalawang uri ng sanaysay batay sa katangian ng bawat isa. Nakikilala ang pangunahin at pantulong na kaisipan ng teksto. Nakasusulat ng talatang binubuo ng magkakaugnay at maayos na mga pangungusap. Nagpapahayag ng sariling palagay, kaisipan, at nagpapakita ng simula, gitna at wakas. Ano ang sanaysay? Ang sanaysay ay naglalaman ng mga pananaw, kuro-kuro o opinyon ng isang author o akda. Nilalaman nito ang gustong sabihin ng may akda at ito rin ay may paksa na may pangunahin at pantulong na mga kaisipan. Ang dalawang uri ng sanaysay, una ay formal.
Ang formal na sanaysay ay mga seryosong paksa at mga formal na salita ang ginagamit dito. Halimbawa nito ay mga akademikong sulatin na pinag-aaralan o sinusuri sa loob ng klase. Ang informal na sanaysay naman ay mga paksa na karaniwan, personal at pang-araw-araw na kasiyasiya o mapang-aliw para sa mga mambabasa. Hindi masyadong pinapansin dito ang istruktura ng pagbuo ng mga pangungusap. Halimbawa nito ay mga blog o mga sanaysay na makikita sa Wattpad. Ano naman ang mga bahagi ng isang sanaysay? Una ay ang simula o panimula. Ito ay ang introduksyon ng iyong sanaysay na naglalaman kung ano ang inaasahan ng mambabasa sa sulatin. Sa bahaging ito ay dapat na makuha ang atensyon ng mambabasa para patuloy na basahin ang akda. Pangalawa ay ang gitna. Ito ang nilalaman ng iyong sulatin. Sa bahaging ito ay naglalaman ng kabuuang punto ng akda. At huli ay ang wakas. Ito ang pagtatapos ng isang sulatin. Kadalasan na nilalaman nito ay ang konklusyon ng akda. Ano naman ang talata? Ito ay binubuo ng mga pangungusap at naglalaman ng pangunahin at pantulong na kaisipan. Ano naman ang pangunahing kaisipan? Ito ay ang pangungusap na naglalaman ng pinakasentro o pinakatema ng paksa. Ano naman ang pantulong na kaisipan? Ito ay ang mahahalagang kaisipan na pantulong at may kaugnayan sa pangunahing kaisipan. Ito rin ay matatawag na ebidensya para patunayan ang pangunahing kaisipan. Kinakailangan na ang mga pangungusap na ito ay magkakaugnay. Sa video na ito, pag-aaralan ng paggamit ng mga hudyat sa pagpapahayag ng sanhi at bunga. Mga layunin. Una, nagagamit ang mga hudyat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari dahil, sapagkat, kaya, bunga nito, iba pa. Pangalawa, na ibabahagi ang sariling opinyon o pananaw batay sa napakinggang pag-uulat. Ano ang hudyat? Ito ay palatandaan ng isang bagay. Ginagamitan ito ng mga hudyat na salita katulad ng sa palagay ko, sa pakiwari ko, sa paniniwala ko, akala ko. Ito ang mga hudyat na salita na nagpapahayag ng sanhi o dahilan. Sapagkat, dahil, palibhasa, kasi, naging, ngunit. Halimbawang pangungusap. Ibinigay na nila ang sahod ng kanilang mga empleyado kasi halos 3 buwan silang hindi pinagtrabaho. Dahil sa suporta na ibinigay ni Ana, nakayanan ni Pelea ang lahat na naging problema niya. Ito naman ang mga hudyat na salita na nagpapahayag ng bunga o resulta. Kaya, bunga nito, kung, tuloy. Halimbawang pangungusap, hindi nila sinusunod ang mga tamang pagtatapon ng basura, kaya ang buong lugar ay bumaha ng bumagyo. Hindi na niya gaanong nakikita ang alagang aso, tuloy nang umuwi siya sa kanila ay hindi na siya nito kilala.
Sa video na ito, pag-aaralan ang mga hakbang sa pananaliksik. Mga layunin. Una, na ipaliliwanag ang mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik ayon sa binasang datos. Pangalawa, nagagamit ng maayos ang mga pahayag sa pag-aayos ng mga datos. Una, isa pa, at iba pa. Pangatlo, nagagamit sa pagsulat ng resulta ng pananaliksik ang autentikong datos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa katutubong kulturang Pilipino. Ano ang pananaliksik? Ito ay isang sistematikong paraan ng pag-aaral ng isang paksa. Ginagamitan ito ng kritikal at lohikal na pag-iisip. Ito ay kontrolado, empirikal, at hypothetical. Ano ang mga hakbang sa pagsulat ng isang pananaliksik? Una ay pumili ng paksa. Kinakailangan na interesado ka sa paksang mapipili mo para maging magaan sa iyo ang pagsusulat. Tiyakin na ang paksa ay may isang focus para hindi ka malito sa pananaliksik. Pangalawa ay ang pagkalap ng impormasyon. Pagkatapos makapili ng paksa ay kinakailangan na makahanap ng mga pag-aaral, artikulo, balita, o iba pang sulatin na may kinalaman sa iyong paksa. Makatutulong ang mga ito para maging buo ang iyong pananaliksik. Narito ang mga impormasyon na kailangan mo para sa sulatin. Pangatlo ay bumuo ng isang pahayag na thesis. Ito ay isang pangungusap na lunsaran sa pagpapaunlad ng argumento ng iyong paksa. Kailangan na may limitasyon at sakop lang ito at sumusuporta sa iyong pinag-aaralan. Pang-apat, ang pagbuo ng tentatibong balangkas. Ito ay makatutulong para maging sunod-sunod ang mga ideya na isusulat at kailangan na kumpleto at buo ang ilalagay dito. Panlima, isulat ang unang borador. Simulan ng isulat ang pananaliksik at sundin ang pagkakasunod-sunod na nilagay sa tentatibong balangkas. Pang-anim ay ang pagre-rebisa ng borador. Dito binabasa ang unang borador na ginawa. Tinitingnan dito ang mga mali na naisulat, mga kulang na hindi nailagay, at mga nasulat na kailangan palitan o dagdagan. Huli ay ang pagsulat ng pinal na papel. Dito ay nabago na ang mga dapat baguhin sa pananaliksik na ginawa. Ano naman ang mga bahagi ng pananaliksik? Una ay ang suliranin at kaligiran nito. Dito nakalahad ang mga suliranin o layunin na kailangan lutasin at makamit sa pag-aaral. Pangalawa ay mga kaugnay na literatura ng pag-aaral. Maaari itong banyagang literatura o lokal na literatura. Naglalaman ito ng mga pag-aaral, artikulo, balita o iba pang mga sulatin na may kaugnayan sa pananaliksik na ginagawa. Pangatlo ay ang metodolohiya o pamamaraan. Dito ipinaliliwanag ang disenyo ng pananaliksik. Kung anong pamamaraan ang gagamitin sa pagkalap ng mga impormasyon para sa pag-aaral. Pang-apat ay ang paglalahad at pagpapakahulugan. Dito inilalagay ang interpretasyon sa mga resulta na nakuha sa pag-aaral. Sa pagbibigay ng interpretasyon ay gumagamit ng pagsusuri sa mga datos. At huli ay ang konklusyon. Nakalagay sa bahagi na ito ang pangkalahat ng resulta na nakuha. Narito rin ang mga rekomendasyon na magpapaunlad sa nakuhang resulta. Dumako naman tayo sa mga pahayag na pagkakasunod-sunod. May tatlong uri ng pagkakasunod-sunod. Una ay ang sequential. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ilalaman ito ng mga serye ng pangyayari. Ito ay may una, pangalawa, pangatlo, at iba pa. Pangalawa ay ang chronological. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga paksa, tao, bagay, o iba pa na ibinabatay sa maaaring laki, edad, pangalan, posisyon, dami, o bilang. At huli ay ang procedural. Ito ay ang pagkakasunod-sunod na kailangang may una, pangalawa, pangatlo, hanggang ilang hakbang pa depende sa kung ano ang procedural na kailangang gawin.
Halimbawa nito ay ang mga proseso sa paggawa ng website o pagluluto. Sa video na ito, pag-aaralan ang pagsulat ng talata at mga teknik sa pagpapalawak ng paksa. Ang talata ay naglalaman ng mga magkakaugnay na mga pangungusap. Narito ang iba't ibang uri ng talata batay sa komposisyon. Una ay ang panimula. Dito nakalagay ang pinapaksa ng gustong talakayin. Pangalawa ay ang talatang ganap. Ito ay mga pangungusap na binubuo ng mga suportang ideya sa panimula. Huli ay ang talatang pabuod. Ito ay ang huling pangungusap sa talata. Nakalagay dito ang pagbibigay linaw sa kabuuan ng komposisyon. Ito naman ang mga katangian ng pagsulat ng talata. Una, kinakailangan na may kaisahan ang mga pangungusap na tumatalakay sa iisang paksa lang. Pangalawa ay kinakailangan na may kaugnayan ang mga pangungusap sa loob ng isang talata. Pangatlo ay kaanyuan. Maaring isulat ang mga pangungusap batay sa lunan, kahalagahan o kasukdulan. Mga kaayusan ng pangungusap at talata. Una, ayon sa panahon. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sinusulat ito sa paglalarawan o pagsasalaysay na pamamaraan. Pangalawa ay ang ayon sa lunan. Ito ang pagsasaad ng mga bagay na makikita sa pagtanaw. Halimbawa nito, mula sa itaas at pababa, kaliwa at kanan, harap o likod. Pangatlo ay ayon sa kahalagahan. Ito ay ang pagsusulat na nakahanay ang mga kahalagahan. Mga uri ng talata. Una ay ang pagsasalaysay. Ito ay ang pagpapabatid ng mga pangyayari. Maaring ito ay kwento lang o totoong nangyari. Pangalawa ay paglalarawan. Ito ay ang pagbibigay ng deskripsyon sa nais na ipaisip sa mga mambabasa. Maaari itong nakikita, nadadama, o naririnig. Pangatlo ay ang paglalahad. Ito ay ang pagpapaliwanag ng isang bagay o pagbibigay ng opinyon. At huli ay ang pangangatwiran. Ito ay ang pagbibigay ng argumento sa isang bagay at ebidensya para mahikayat ang mga mambabasa sa iyong sinulat. Narito naman ang tatlong teknik sa pagpapalawak ng paksa. Una ay ang pagtutulat. Ito ay ang paghahambing ng mga bagay, tao, pangyayari na nagpapakita ng pagkakatulad. Pangalawa ay ang kahulugan. Ito ay ang pagbibigay ng kahulugan sa mga salita o mga terminolohiya na hindi agad nauunawaan ng mga mambabasa. Ipinaliliwanag na maigi rito ang mga kaisipan. At huli ay ang pagsusuri. Ito ay paggamit ng kritikal na pag-iisip para masuri ang mga bagay-bagay sa iyong sulatin, na ipaliliwanag din dito ang mga kaugnayan ng isa't isa. Sa video na ito, pag-aaralan ang pananaliksik. Ang pananaliksik ay isang sistematikong paraan ng pag-aaral ng isang paksa. Ginagamitan ito ng kritikal at lohikal na pag-iisip. Ito ay kontrolado, empirical, at hypothetical. Ano ang mga layunin ng pananaliksik? Una, magkaroon ng bagong kaalaman o ideya o konsepto sa isang bagay. Pangalawa, malutas ang mga suliranin na kinaharap ng lipunan. Pangatlo, mapaunlad at mapabuti ang pamumuhay ng mga tao. At huli, kadagdagan,
at mapatunayan ang mga kasalukuyang kaalaman. Ano naman ang mga kahalagahan ng pananaliksik? Una, para sa sarili, nadaragdagan ang kaalaman dahil nahuhubog ang kamalayan ng mananaliksik sa pananaliksik. At para sa bayan, ito ay para mapabuti ang pamumuhay ng tao. The purpose of research is to serve man and the goal is the good life. Ano ang mga katangian ng pananaliksik? Una ay sistematiko. Ito ay may maayos at pagkakasunod-sunod na proseso ng pagsulat ng pag-aaral. Pangalawa, empirical. Ang mga datos ay magsisilbing batayan sa pagbuo ng konklusyon. At huli, kontrolado. Ang mga suliranin sa pag-aaral ay binibigyan ng pagpapaliwanag at pinag-iisipang mabuti ang mga hakbang sa pananaliksik. Sa video na ito, pag-aaralan ang paggamit ng mga pahayag sa pag-aayos ng datos. Mga layunin, nakapagbabahagi ng sariling opinyon o pananaw batay sa napakinggang pag-uulat. Nagagamit ang mga pahayag sa pagbibigay ng opinyon o pananaw. Nakabubuo ng talumpati gamit ang mga pahayag sa pagbibigay ng opinyon. Sa pagbuo ng mga pahayag ay napaka-importante ang pagkakaroon ng maayos na daloy ng mga ideya o pagpapakita ng mga datos. Ang kaisahan sa mga pangungusap ay nagdudulot para madaling maunawaan ng mga mambabasa ang tinatalakay. Ginagamitan ng mga salita ang mga pahayag na nagpapakita ng pagkakaugnay. Narito ang mga halimbawang salita. Narito naman ang mga halimbawa ng salita na nagpapahayag ng sariling opinyon. Dumako naman tayo sa 5 uri ng pagpapahayag. Una ay ang paglalarawan. Ito ay ang pagpapahayag gamit ang pagbibigay ng pang-uri at katangian. Pangalawa ay ang pagsasalaysay. Ito ay ang pagkukwento ng mga magkakaugnay na mga pangyayari. Pangatlo, paglalahad. Ito ay ang pagbibigay linaw sa mga bagay o konsepto. Pang-apat ay ang pangangatwiran. Ito ay ang pagbibigay ng katwiran at katibayan para mahikayat ang ibang tao. At huli ay ang sanhi at bunga. Ito ay ang pagpapakita ng dahilan at resulta ng isang pangyayari. Sa video na ito ay pag-aaralan ang mga paraan sa pagsulat ng resulta ng pananaliksik. Layunin, nagagamit sa pagsulat ng resulta ng pananaliksik ang mga autentikong datos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa katutubong kulturang Pilipino. Narito ang 2 paraan sa pagkuha ng mga datos. Una ay ang survey. Ito ay ang paggawa ng mga tanong. Ito ay isang pamamaraan na magagamit sa pag-unawa ng katotohanan bilang katibayan tungkol sa tiyak na sitwasyon. Inaalam dito kung anong grupo ng tao ang kailangan sumagot sa mga hinandang katanungan at kung ilan dapat ang tumugon. Pangalawa ay ang interview. Ito ay paraan ng pagtatanong upang makakuha ng datos mula sa pakikipag-usap. Narito naman
ang mga paraan sa pagbibigay ng interpretasyon. Mula sa mga nakuhang datos, batay sa pamamaraan ng survey o interview, maaaring gamitin ang mga sumusunod para sa interpretasyon ng nakuhang datos. Graph. Sumisimbolo sa mga nakuhang impormasyon o datos. Gumagamit nito para madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang mga impormasyon. May 4 na uri ng graph. Una ay ang line graph o talangguni. Ginagamit ito para ipakita ang iba't ibang impormasyon at datos sa pamamagitan ng paggamit ng mga linya. Ito ay nagpapakita ng pagtaas at pagbaba ng datos sa magkaibang panahon o pangyayari. Sunod ay ang bar graph. Ginagamit ito sa paghahambing o pagpapakita ng sukat. Nagpapakita ito ng kaugnayan ng mga ideya o paghahambing ng magkaugnay ng mga ideya. Sunod ay ang pie graph. Ito ay madalas na ginagamit. Tulad ng bilog, ito ay nagbibigay ng visual na konsepto ng buo. Chart. Nagpapakita ito ng dami o estruktura ng isang sistema sa pamamagitan ng hanay batay sa hinihingi o ibibigay na impormasyon. Talahanayan. Ito ay naglalahad ng datos sa tabular na anyo. Sistematikong inilalagay sa mga hanay o column ang mga nalikom na datos para lalong maunawaan ng mga babasa. At iyan ang mga paraan sa pagsulat ng resulta ng pananaliksik.